Diyos, mga minamahal, God bless you, my beloved co-preacher, Brother Ed Grafani. Hallelujah. Magandang umaga sa inyong lahat. Mga pinagpalang anak ng Diyos, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, may mahal. Lahat magsabing, praise the Lord. May mahal, tayo dumalangin sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Sama-sama tayong humingi ng patnubay sa mahal na Panginoon. May mahal, upang kanyang pagpalain ang kanyang mga salitang ating pag-aaralan, mga kapatid ko. Itaas po natin ang ating mga kamay. Dakila't mapagpala po naming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Napakabuti mo, O Diyos, sa bawat sa amin, mahal na Panginoon, sa umagang ito. Mambanal kami nagpupurit ng papasalamat, mahal na Panginoon, O Diyos, sa mga natapos na bahagi ng aming banal na gawain. Sa umagang ito, mahal na Panginoon, O Diyos, sa taglay namin ng kalakasan, gising na diwa, O Diyos, hallelujah, mula sa iyo, mahal na Panginoon. Dakilang Diyos, linisin mo ang aming mga puso, Ama. Dakilang Diyos, marapatin mo, mahal na Panginoon, O Diyos, ang aming mga puso ay tumanggap ng iyong mga buhay at makapangyarihang salita, O Diyos. Mahal na Panginoon, minsan pa lang isang mong salita ang mambanal at sa pangunat panalangin ng beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Dakilang Diyos, buksan ang puso at pangunawa ng aming mga kababayan, aming mga kapatiran, O God, sa umagang ito. In the name of Jesus we pray. Hallelujah. We bind the power of darkness. Hindrances cast out in Jesus' name. Isang malakas na praise the Lord, min mahal. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Makabalik tayo sa ating mga upuan. God bless you po. Mga minamahal, amen. At bago lahat, mga kapatid, ay nais kong magpaabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba sa ating nagmamahal na Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. At I give the whole honor, respect po sa ating beloved Honorable Evangelist, Pastor Will Estrada Almeida. Amen. Hallelujah. Ganon din po ang kanyang butihing mga anak, the Almeida children, the whole Almeida family. At patuloy po nating pag-alaala, o mahal, at hindi natin malilimutan, natin beloved Honorable Stand Pastor Lina C. Almeida. Amen. Sa lahat po ng aking mga kamang gagawa, mga mangangaral, sa lahat po ng ating mga awit, mga manunugtog, at sa lahat ng ating minamahal at iniibig ng dakilang Diyos ng mga kapatiran natin, magandang umaga sa inyong lahat. At sa ating mga viewers, here and abroad, may mahal, purihin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid ko. Amen. Mga kapatid, tayo po ay tatalakay, mga minamahal ko, ng ating pong aralin, na kung saan ay sa araw-araw ating pangangailangan ito, mga mahal, ating pong dapat gawin, mga kapatid. At ito po mga nakaraang mga taon ay nagkaroon po tayo ng topic na katulad nito, mga mahal, ngunit kinakailangan po natin na lagi tayong ma-remind, mga kapatid ko. Amen. Praise God. Sa Matthew chapter 26, verse 41, mga mahal, ito po ang sinasabi. Book of Matthew chapter 26, verse 41. Watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Amen. Amen. Praise the Lord. Tagalog po. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 26, versikulo 41, kayo'y magpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. Amen. Dakilang Diyos ang magpala ng kanyang salita, mga minamahal, sa umagang ito. The successful prayer or the victorious prayer, mga minamahal, ating talakayin, mga kapatid. Matagumpay na panalangin, mga mahal. Watch and pray that ye enter not into temptation. The Holy Spirit indeed is willing, but the flesh is weak, mga kapatid ko. So, mga minamahal, para sa ating mga baguhan, mga kapatid ko, ngayon lamang nakapakinig ng ating aralin, mga minamahal, ay ano ba ang panalangin? What is prayer, mga minamahal? Prayer is a private meeting with God. Yan po ang prayer. Hindi natin dapat maliitin ang prayer. Hindi natin dapat baliwalain ang prayer. Lahat magsabing, praise the Lord. Sa prayer, mga mahal, sabi rito, tinatagpo mo ang iyong Creator. Yan ang prayer. Tinatagpo natin ang ating Creator. God is holy, mighty, and true. Mga minamahal, yan ang ating Diyos na tinatawagan. So, itong prayer, mga minamahal, we are talking to our Father.
lumalapit ka sa iyong ama, mga mahal na nagmamahal sa iyo. Lahat magsabing praise the Lord. Lumalapit tayo, humaharap tayo, nakikipag-usap tayo sa nagmamahal na ating ama sa langit, mga minamahal. And prayer is not just meeting with God, but it is finding comfort from God. Yan po ang prayer. Amen. Hindi tayo humihingi lamang, mga minamahal ko, ng kailangan nating pang-physical, mga kapatid. Hindi tayo lumalapit, mga minamahal, para lamang po tayo ay tumanggap ng pagpapala. Kundi, mga minamahal, lumalapit tayo sa dakilang Diyos para ating hanapin, ating pong mga minamahal, matanggap yung comfort ng Diyos. Hindi lang tayo po ay may communication sa ating dakilang Diyos at hindi lamang para tayo po humingi at tumanggap ng anumang pagpapala, mga minamahal, kundi tayo po ay, mga minamahal, humihingi ng proteksyon. Lahat magsabing amen? Praise God, mga minamahal. Alam nyo, mga kapatid, maaaring ito yung narinig nyo na, mga minamahal. Revelation chapter 8 verse 4, sa talatang ito makikita po natin, lahat ng ating mga panalangin, mula nung tayo po'y makakilala sa ating nagmamahal na Diyos, tayo po'y nabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus, mga minamahal, lahat ng ating mga panalangin, hindi po nasayang yan. Hindi po nasayang, kundi ito po ay eternal investment po ng bawat sa atin. At yan po ang ating mga panalangin, mga minamahal, hindi na po yan magigiba ng dyablo. Amen ba? Yan po ay inilagay, dinala ng mga angels ng mahal na Panginoon sa trono ng ating dakilang Diyos. Tingnan nyo. Revelation chapter 8 verse 4. Book of Revelation, chapter 8, verse 4. And the smoke of the incense, which came with the prayers of the saints, ascended up before God out of the angels' hands. Amen. Tagalog, beloved. Sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 8, versikulo 4, at ang usok ng kamangyan, kalakip ng mga panalangin ng mga banal, ay napailang lang mula sa kamay ng anghel sa harapan ng Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. The prayer of all God's people went up before God from the angel's hand, sabi rito, and it put on the throne of God. Tinipon niya ng mga angel pala para dalhin sa trono ng ating dakilang Diyos yung ating mga panalangin. Napakaliwanag. The prayers of all God's people, sabi rito, went up before God from the angel's hand. Lahat magsabing, praise the Lord. And put it on the throne of God. Grabe yan, mga inmahal. So wala pong nasasayang, wala pong kalugihan ang maglingkod sa dakilang Diyos. Amen? Praise the Lord. At yung ating mga panalangin na yan, mga minamahal ko, yan po ang nagiging dahilan upang tayo po'y patuloy na proteksyonan ng ating dakilang Diyos. Amen? Una't higit, mga minamahal, ang panalangin po ng ating minamahal at ginagalang ebanghelista, ating beloved parents in the Lord, o minamahal, amen? At hindi pa tayo ligtas, mga kapatid. Nakaipon na yung kanilang mga panalangin sa langit para sa atin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya tayo nandito sa ating banal na church, mga mahal, ay dahil merong nanalangin sa atin. Nag-ayuno, tumangis sa mahal na Panginoon. At isa tayo sa hinirang ng ating dakilang Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Praise the Lord, mga mahal. Kaya napakahalaga, mga kapatid, kung maunawaan natin kung bakit tayo po'y dumadanas ng mga pagsubok minsan, dumadanas tayo, mga minamahal ko, ng kabigatan minsan, mga kapatid, yan po'y nakakabuti pala sa atin. Bakit? Paano ba tayo dinadala ng dakilang Diyos, mga minamahal, sa ating tuhod ng pananalangin? Sapagkat ang sabi ng ating key verse kanina, mga minamahal, the Holy Spirit is willing, but the flesh is weak. Mga minamahal, gustong-gusto ng Holy Spirit, mga kapatid ko, yung gawin natin yung kanyang kalooban. Pero yung ating mga physical, mga kapatid, yan po ang humahadlang para hindi po natin magawa ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal. So ginagawa ng dakilang Diyos, mga kapatid, binibigyan tayo at pinapahintulutan na tayo po ay magkaroon ng mga kabigatan, kagipitan sa buhay, problema sa buhay. Lahat magsabing amen? Problem pushes to us to prayer.
Mga minamahal, ang ganda po nito, mga kapatid. Yun po yung nagtutulak sa atin para lumapit tayo sa dakilang Diyos. Para kumapit sa Kanya sa panalangin. Napipilitan po tayong lumuhod. Napipilitan tayong tumawag sa mahal na Panginoon kung may problema na. Amen ba? Lahat ng may problema nito magsabing, praise the Lord, mga kapatid. Hindi po talaga nawawala yan, mga mahal. Kasi, mga kapatid ko, kung tayo po ay hindi dadaan sa ganyan, mga kapatid, naku po, mga minamahal, pag may pagpapala tayo, nakakalimutan natin ang mahal na Panginoon. Amen po ba? So ngayon na unawaan na po natin bakit tayo po may mga problema, may mga pagsubok sa buhay. Amen. Para tayo po lalong lumapit sa mahal na Panginoon. At gumaganda po ang ating mga panalangin sa ating pong dakilang Diyos kapag tayo po may mahigpit na pangangailangan sa mahal na Panginoon. Tama po ba ako? Kaya pag tayo po'y nasa panahon ng kagipitan, panahon ng panganib, mga minamahal, meron tayong malubhang karamdaman, nagiging mainit tayo sa mahal na Panginoon. At seryoso tayo sa ating pakikipag-usap sa mahal na Panginoon. Ganyan po kahalaga, mga minamahal, ang panalangin. Amen po. Hindi naman gusto ng dakilang Diyos na tayo po'y parusahan, pahirapan. Mga minamahal, lahat ng bagay na idinadaan sa atin ng dakilang Diyos para sa iyong kabutihan yan. All things work together for good to them that love God. Amen. Praise the Lord. Umaabot nga po tayo, mga mahal, to the point, mga kapatid ko, na wala na tayong malalapitan, kundi ibigay natin sa dakilang Diyos sa kamay ng mahal na Panginoon yung ating mga suliranin sa buhay. Kailangan nating magtiwala sa ating mahal na Panginoon. Amen. At ang trials po, mga mahal, ang kahirapan ng Kristiyano, hindi po yan curse, mga kapatid. Tandaan po natin yon. Yung kahirapan, mga mahal, hindi yan curse ng Diyos. It is a blessing. Amen. Blessing yan, pagpapala yan, mga mahal ko. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya mga kapatid, kinakailangan malaman natin, mga mahal, kapag tayo po'y nag-pray, mga kapatid ko, at hindi tayo nakikinig ng kanyang salita, mga minamahal ko, ang ating daw pong panalangin ay karumal-dumal. Tingnan nyo. Ulitin ko po, mga minamahal, kung tayo po'y magpipray, pero hindi tayo nakikinig ng Word of God, hindi tayo rumerespeto sa Word of God, mga minamahal, hindi tayo nagmamahal sa Word of God, ang ating daw mga panalangin ay karumal-dumal. Proverb chapter 28, verse 9, mga kapatid. Basahin natin. Book of Proverbs, chapter 28, verse 9. He that turned away his ear from hearing the law, even his prayer shall be abomination. Amen. Amen. Tagalog, beloved. Sa Aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 28, versikulo 9, siyang naglalayo ng kanyang pakikinig ng kautusan, maging ang kanyang dalangin ay karumal-dumal. Amen. Siyang naglalayo ng kanyang pakikinig ng kautusan, maging ang kanyang dalangin ay karumal-dumal. Nais po ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga mahal, na yung prayer na hanggang malaman natin yung desire ng mahal na Panginoon sa ating buhay. Mga mahal, kaya hindi dapat tayo magsawa sa panalangin. Hindi tayo dapat magsawa, mga mahal, sa pakikipag-ugnay sa ating mahal na Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Nananalangin tayo hindi para diktahan ang dakilang Diyos sa gusto natin. Amen? Mga minamahal, maganda po, mga kapatid ko, sinusulat po natin yung ating pag-aaral. Amen ba? Maganda, mga minamahal, bibili tayo ng mga notebook natin at atin pong isusulat yung ating mga paksa, mga minamahal na pinag-aaralan. Napakahalaga po nito. Sapagat paglabas mo dyan sa chapel natin, nandyan po ang devil sa labas para agawin, mga mahal, yung mga narinig natin na Word of God sa ating mga gawain, mga kapatid ko. Ang gagawin niya dyan, mga mahal, aagawin niya yung Word of God na nasa ating isip. Pero kapag sinusulat mo yan, mga minamahal,
mga kapatid, yan po'y magagamit mo sa iyong sariling kaligtasan. Amen ba? Sapagkat hindi po, mga minamahal, habang panahon magkakasama tayo dito, mga kapatid. Palipat-lipat po kami ng outreach. Amen? Praise the Lord! Mga minamahal, nananalangin tayo, hindi para diktahan ang dakilang Diyos sa gusto natin, kundi nananalangin po tayo, mga minamahal ko, para malaman natin kung ano yung desire ng ating mahal na Panginoon sa ating mga buhay. Praise the Lord. So, how to pray victoriously? Ngayon, mahal. How to pray successfully? Sinabi ng key verse natin, watch and pray that ye enter not into temptation. Ngayon, mahal. Dito pa lamang, mga kapatid, ay malaking-malaki na yung ating matututunan, mga minamahal. Sabi po ng ating nabasa kanina, watch and pray that ye enter not into temptation. Meaning, sa seryosong panalangin, mga mahal, may iwasan natin yung tukso ng dyablo. Amen ba? Lahat ng ating kabiguan, kalungkutan, problema, mga mahal, na dinaranas, ang dahilan ng lahat ng yan ay bigo tayo sa panalangin. Yan ang totoo niyan. Lahat ng failure natin, lahat na kung saan tayo nag-fail, mga minamahal, ang dahilan ng lahat ng yan, nabigo tayo sa pananalangin. Amen? Praise the Lord. Kung tayo po'y walang blessing, mga minamahal, kung tayo po'y may mga pagsubok sa buhay, kung tayo po, mga kapatid ko, ay may mga problemang kinakaharap, mga kapatid, search natin. Baka, mga minamahal, yan ay kakulangan natin sa pananalangin. Amen ba? So there are three aspects for us to avoid failure in prayer. Mga minamahal. Tatlong aspeto po para maiwasan natin yung kabiguan sa pananalangin, mga kapatid. Una ay the presumption of unoffered prayer. Yung akala natin kahit hindi tayo nag-aalay ng panalangin ay okay lang. Nakikinig po ba kayo? Yung inaakala natin, mga minamahal ko, na kahit hindi tayo magpuri sa mahal na Panginoon ay okay lang, mga kapatid. Tandaan po natin, may mahal, anuman po yung ating gagawin sa ating buhay sa lupa, ang resulta niyan, nasa dulo, wala po sa una. Amen ba? Praise the Lord. Sa sanlibutan, mga minamahal, ang termino nila ron ay karma. Pero sa Kristiyano, ang termino natin, mga minamahal, consequences. Bunga, resulta. Amen ba? Kaya pag nakita mo ang Kristiyano, mga minamahal, pinagpapala sa lahat ng kanyang ginagawa, mga minamahal, iyan maayos na maayos yung kanyang relasyon sa mahal na Panginoon. Amen? 1 Samuel chapter 12, verse 23, mga minamahal, kapag hindi raw tayo nanalangin, napakalaking kasalanan sa dakilang Diyos niyan. Tingnan nyo. Book of 1 Samuel chapter 12, verse 23. Moreover, as for me, God forbid that I should sin against the Lord in ceasing to pray for you, but I will teach you the good and the right way. Amen. Amen. God bless you, beloved. Sa Tagalog po. Sa aklat ng unang Samuel, Kapitulo 12, versikulo 23, sa kasaganang akin, malayo nawang sa akin na ako'y magkasala laban sa Panginoon sa paglilikat ng panlangin dahil sa inyo, kundi ituturo ko sa inyo ang mabuti at matuwid na daan. Amen. Lahat magsabing praise the Lord. Huwag nawa akong magkasala sa dakilang Diyos, ang sabi niya rito, sa hindi ko pananalangin para sa inyo. Kung bababawan natin, may mahal ang talatang yan, ang sabi ron, mga kapatid, kung tayo po'y hindi mananalangin, ay malaking kasalanan sa dakilang Diyos. Kasalanan ang hindi tayo mananalangin. Lahat magsabing amen? So sinisikap nating makamtan, mga minamahal, lahat po ng iniisip natin at desire ng ating mga puso sa pamamagitan po ng paggamit natin ng sariling lakas natin. Minsan ganun ang nangyayari, mga minamahal. Nagsisikap tayo, mga kapatid ko, makamtan natin yung mga desire ng puso natin nang hindi tayo nananalangin. Bakit? Kasi umaasa tayo, mga minamahal ko, ginagamit natin yung sariling lakas natin, yung sariling talino natin, mga kapatid. Diskarte natin.
May mga tao pong umaasa sa sariling lakas at talino. Mga mahal. Amen. Marami yan, mga kapatid. Kaya, hindi po nila binibigyan ng halaga, mga mahal, sa kanilang buhay, yung maglingkod sa Diyos, yung manalangin, mga minamahal ko, at mga minamahal, umaasa po sa sariling kakayanan, mga kapatid. Alam nyo, mapasa atin man, mga minamahal ko, lahat ng material na bagay sa mundong ito. Magagandang bahay, malawak na lupa, mga minamahal, magaganda po at mamahaling mga sasakyan nasa atin na, mga kapatid ko. Pero kung wala tayong maayos na relasyon sa ating dakilang Diyos, wala pong maayos na paglilingkod sa mahal na Panginoon namin mahal. Gusto niyong malaman kung anong resulta, mga kapatid? Nakikinig pa po ba kayo? Ito po yung resulta. Hagay, chapter 1, verse 6. Mga mahal. Book of Haggai, chapter 1, verse 6. Ye have sown much, and bring in little. Ye eat, but ye have not enough. Ye drink, but ye are not filled with drink. Ye clothe you, but there is none warm. And he that earn wages to put it into a bag with holes. Amen. Amen, amen. Sa aklat ng Hagay, Kapitulo 1, versikulo 6. Kayo'y mga hasik ng marami at nagsisiani ng kaunti. Kayo nagsisikain, ngunit hindi kayo nagkaroon ng kahustuhan. Kayo nagsiinom, ngunit hindi kayo nangapatira pang uhaw. Kayo'y magnanamit, ngunit walang mainit. At yaong kumikita ng mga pinag-arawan ay kumikita ng mga pinag-arawan upang ilagay sa supot na may mga butas. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Yung laging binabanggit, mga mahal ng ating beloved parents in the Lord, sa ating pong mga Bible study, na kapag tayo raw po, mga mahal, ay hindi nagtatapat sa mahal na Panginoon, hindi tayo, mga minamahal, hindi natin inaayos ang ating relasyon sa mahal na Panginoon. Kahit gano'n raw yung sipag, kahit gano'ng sigasig mo, mga mahal, para ka lang daw nag-iipon ng sa butas na basket, sabi ron. May mahal nung mabasa ko sa Biblia, nasa Biblia pala yun. Tingnan niyo mga minamahal, nasa Bible yun. Kayo'y mga hasik ng marami at magsisiani ng konti. Tingnan niyo. Yung mananakmal, mga minamahal, hindi kayo iwanan yan, mga kapatid. Kasi wala kang proteksyon ng mahal na Panginoon. Ang proteksyon saan ang gagaling? Sa pananalangin. Sa patuloy na pakikipag-ugnay sa ating mahal na Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord. Pag hindi ka raw mga minamahal ko maayos sa panalangin, may mahal, pakinggan po natin, napakaganda nito, mga kapatid. Tayo po'y magtatanim, pero magtatanim tayo mga mahal ng marami, sabi rito, pero aani tayo ng konti. Kayo'y nagsisikain, ngunit hindi kayo nagkakaroon ng kahustuhan. Kumakain tayo, pero mga mahal, hindi tayo satisfied. Laging kulang, hindi tayo busog. Lahat magsabing amen. Kayo nagsisiinom, ngunit hindi kayo nangapapatirang uhaw. Kayo'y nananamit, ngunit walang mainit. At yaong kumikita ng mga pinag-arawan ay kumikita ng mga pinag-arawan upang ilagay sa supot na may mga butas. Lahat magsabing praise the Lord. Kumikita tayo ng malaki. Mahal. Nakakamtan natin, nakapagpundar tayo. Pero sabi ng talatang ito, mahal, inilalagay lang pala natin sa butas na basket, butas na supot. Amen? Kumikita tayo ng malaki, pero mga minamahal, labas-pasok naman ang mga anak sa ospital. Di ba? Praise the Lord. Ayun, mga minamahal. Pero sa mga Kristiyanong matatapat, na katulad po ninyo, mga kapatid, mga mahal, ang lahat ng pinagpagalan natin, treasure yan. Iniingatan ng dakilang Diyos yan, binabantayan ng kanyang mga anghel, mga mahal, lahat magsabing amen, upang tayo yan ay ma-enjoy natin. Praise the Lord. Kaya sa lahat ng kinikita natin, mga minamahal, sa lahat po ng mga pagpapalang dumarating sa atin, mga kapatid, huwag nating hayaan na yan po'y malalagay lamang sa hospital, sa gamot, sa doktor. Amen. Yung ating mga kinikita, mga minamahal, blessing ng mahal na Panginoon sa atin, kaya i-enjoy po natin yan. Pwede ba nating palakpakan ang dakilang Diyos natin? Mga mahal,
Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Ako na po magbabasa sa Tagalog na lang po yung Micah. Micah chapter 6, mga mahal. Verse 12 to 15, mga kapatid. Katulad din po ng ating nabasa kanina, mga mahal. Micah chapter 6, verse 12 to 15. Sapagkat ang mga mayaman niyaon ay puno ng pangdadahas at ang mga nananahan dooy nagsasalita ng kabulaanan at ang kanilang dila ay magdaraya sa kanilang bibig. Kaya't sinugatan din naman kita ng mabigat na sugat, ginawa kitang kasiraan dahil sa iyong mga kasalanan. Sabi ko sa inyo kanina, ang hindi pananalangin, malaking kasalanan yan. Ikaw ay kakain, ngunit hindi ka mabubusog, at ang iyong pagpapakumbaba ay sa gitna mo, at ikaw ay magtatabi, ngunit wala kang dadalhing may tatabi. Nag-iipon ka, mga inmahal, pero walang nangyayari sa iyong iniipon. Hindi ka makapundar, mga kapatid. At ang iyong ilalabas ay aking iiwan sa tabak. Ikaw ay maghahasik, ngunit hindi ka mag-aani. Tanim ka ng tanim, hindi ka aani. Ikaw ay magpipisa ng mga olibo, ngunit hindi ka magpapahid ng langis. At ng ubas, ngunit hindi ka iinom ng alak na iyon. Ubas, mga mahal. Grapes, mga kapatid ko. Tingnan nyo, mga minamahal. Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Mga kapatid. Kaya tatlong aspeto, mga inmahal ko, yung sinasabi ko sa inyo kanina. Pangalawa, the problem of unacceptable prayer, mga kapatid. James chapter 4, verse 3, mga inmahal, pasahin natin ang talatang ito. James chapter 4, verse 3, mga kapatid ko. May mga panalangin na hindi po katanggap-tanggap sa dakilang Diyos. Tingnan nyo. James chapter 4, verse 3. Ye ask and receive not, because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lusts. James po, Tagalog binamahal, chapter 4, verse 3. Sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 4, versikulo 3, kayo nagsihingi at hindi kayo nagsisitanggap, sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Amen. Kayo yung nagsisihingi, ngunit hindi kayo tumatanggap sapagkat inyong gugugulin sa inyong mga kalayawan. May mga bagay na panalangin, mga mahal, na hindi po pala tinutugon ng ating dakilang Diyos, mga kapatid ko. Mga mahal, alam nyo, napakahalaga ng ating mga panalangin. James chapter 5, verse 16, sabi ng ating babasahin dito, the effectual, fervent prayer of a righteous man availeth much. Tingnan nyo sa, basahin natin may mahal ulit. Book of James chapter 5, verse 16. Confess your faults one to another, and pray one for another, that ye may be healed. The effectual, fervent prayer of a righteous man availeth much. Amen. Amen. Hallelujah. Sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 5, versikulo 16, mangagpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Malaki ang magagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Amen. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Gising pa po ba kayo? Malaking-malaki ang nagagawa, mga mahal, ng panalangin ng taong matuwid. So napakahalaga po ng panalangin ng bawat sa atin, mga mahal. Napakahalaga niyan, mga kapatid. Mahalaga yan, mga minamahal ko, para sa church. Amen. Alam niyo, mga mahal, ang lumalagong church, mga kapatid, busog na busog yan sa panalangin. Lahat ng mananampalataya, mga mahal, nananalangin para sa ikalalago ng church. Praise the Lord! Mga mahal, para maiwasan natin ang division, maiwasan natin, mga mahal, ang hindi pagkakaunawaan, mga kapatid, mag-focus tayo sa panalangin. Lahat magsabing amen. Mahalaga ang iyong panalangin, ang aking panalangin, mga mahal. Tayong lahat ang panalangin natin para sa church. Hindi mo alam dahil sa iyong panalangin, naayos ang gawain ng Diyos. Dahil sa iyong panalangin, mga minamahal ko, dumadami po yung nasa-save, mga kapatid ko, sa ating banal na gawain. Dahil po sa iyong panalangin, mga mahal, nakakaiwas sa mga sakuna, ang mga unbeliever mong loved ones. Lahat magsabing amen.
Inilalapit mo sa presensya ng dakilang Diyos ang iyong mga loved ones at pinagpapala yung kanilang mga buhay dahil sa iyong panalangin. Kaya mahalagang panalangin ng bawat isa, mga minamahal. Amen po. Praise the Lord. Yan ang nagtatagumpay na panalangin. Hindi yung panalangin, mga mahal ko, na hindi aabot sa langit ang iyong panalangin. At kapag ka, mga mahal, mananalangin ka sa mahal na Panginoon, kung nais mong matugon ng dakilang Diyos ang iyong panalangin, dapat wala kang kaaway. Amen? Dapat punong-puno ka ng pag-ibig. Amen ba? Praise the Lord. Hallelujah. Pangatlo, mga mahal, the principle of undeniable prayer, mga kapatid. Katulad ng prayer ng ating ginagalang at minamahal Evangelista Will Estrada Almeida, mga mahal ko. How can we pray so that our lives are linked with the omnipotence God, mga mahal? Si Santiago, mga kapatid ko, si Apostle Santiago, mga kapatid, nagbigay po ng 5 principle, mga mahal, doon sa undeniable prayer, mga kapatid. James chapter 4, verse 5 hanggang 9, mga mahal, marami tayong matututunan dito sa mga talatang ito, mga kapatid. Basahin natin. Santiago, Kapitulo 4, talatang 5 hanggang 9. Book of James chapter 4 verse 5 to 9. Do you think that the scripture said in vain, the spirit that dwelleth in us lusteth to envy? But he giveth more grace. Wherefore he said, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you. Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Be afflicted and mourn, and weep. Let your laughter be turned to mourning, and your joy to heaviness. Amen. Let your laughter be turned to mourning and your joy to heaviness. Mga kapatid, tignan natin sa Tagalog po. Sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 4, versikulo 5 hanggang 9. O iniisip baga ninyo na ang kasulatan ay nagsasalita ng walang kabuluhan? Ang Espiritu baga na pinatira sa atin ay nagnanais hanggang sa kapaghilihan, ngunit siya ay nagbibigay ng lalong biyaya. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa dyablo at tatakas siya sa inyo. Magsilapit kayo sa Diyos at siya ay lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala, kayong magsipaghati at magsihibik at magsitangis, at inyong palitan ang inyong pagtawa ng paghibik at ang inyong kagalakan ng kalumbayan. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal ko. Purihin ang mahal na Panginoon, mga kapatid, mula verse 5, verse 6, verse 7, verse 8, verse 9, mga minamahal, makikita natin doon, unang-una, sensitivity of the Holy Spirit. Mga mahal. Kinakailangan, mga kapatid ko, aktibo tayo sa ating pakikinig, mga mahal, sa Holy Spirit. Tingnan mo, mga mahal, kung hindi nadala ka ng dakilang Diyos, mga kapatid, sa pananalangin, huwag kang mag-resist, mga mahal. Amen. Praise the Lord. Mga mahal, kinakailangan, mga kapatid ko, susunod po tayo. Verse 6, submission to the Father, mga mahal, makikita natin doon. Kinakailangan tayo po'y nagpapasakop, mga kapatid ko, sa ating dakilang Diyos. Sabi ng Bible, but He giveth more grace. Wherefore, He said, God resisted the proud, but giveth grace unto the humble, mga minamahal. Kinakailangan meron tayong submission, mga kapatid, sa ating dakilang Ama sa langit. Sa verse 7, mga minamahal, tinuturoan tayo, paano tayo tatayo, mga minamahal, lalaban against the devil, mga kapatid. In the name of Jesus. Laging in the name of Jesus, mga minamahal, ang ating babanggitin. Sapagkat hindi natin kaya kung wala ang dakilang Diyos, mga minamahal. Amen po ba, mga kapatid? Sabi ng verse 7, submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you.
Tinuturoan tayo, mga mahal, ng mga talatang ito, mga kapatid, na ating pong labanan daw, mga mahal, ang gawa ng kaaway sa ating mga buhay. Sa paanong paraan? Submit. Yan po ang paraan. Mga mahal, lagi tayong matalimahin. Nakikinig po ba kayo? Mga mahal, sa verse 8 po, mga kapatid ko, separation from the world. Gusto mong tugunin ng dakilang Diyos sa iyong panalangin, mga mahal? Ito po yung mga sekreto, mga kapatid. Separation from the world, mga mahal, sabi ng verse 8, draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Lumapit ka sa dakilang Diyos, at siya'y lalapit sa iyo, sabi rito. Cleanse your hands. Linisin mo ang iyong kamay. Ye sinners, purify your heart, sabi rito, mga mahal. Ye double-minded. Amen. Praise the Lord. Paano magiging double-minded, mga mahal? Ngayon, mainit ka sa mahal na Panginoon. Next week, malamig ka. Sunod na linggo, mga mahal, mainit ka na naman. Sunod, mga kapatid, malamig ka na naman. Double-minded, mga mahal. Hindi stable, mga kapatid, yung ating paglilingkod. Mahirap yan, mga mahal. Hindi ka magtatagumpay niyan. At hindi tutugunin ng dakilang Diyos ang iyong mga panalangin. Amen po ba, mga kapatid? Praise the Lord, mga mahal. So, sa verse 9, makikita natin dito, mga kapatid, yung seriousness in our purpose. Dapat seryoso tayo, mga mahal. Amen po ba? Kaya ang ating beloved honorable pastor, mga mahal, sa kanyang pananalangin, mga kapatid ko, napakaseryoso talaga, mga mahal. Nag-aayuno pa, mga kapatid. Nagpupuyat na nananalangin, mga minamahal. Kapag nananalangin ang ating beloved honorable pastor, hindi ka pwedeng mang-istorbo. Bakit, mga mahal? Sapagkat, mga kapatid, sabi nila, ako'y nakikipag-usap sa hari ng mga hari. Amen? Praise the Lord, mga mahal. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. Be afflicted and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning. Ang inyong kasiyahan, ang inyong pagtawa, mga mahal, paghalakhak, ay palitan nyo, mga mahal, ng pagdadalamhati, sabi niya rito. And your joy to heaviness. Amen. Kaya pagdating po, mga mahal, ng Sabado ng gabi, mga kapatid ko, yung mga gustong-gusto, mga minamahal ko ng pananalangin lagi. Yung iba, mga minamahal ko, narito na sa pastoral house. Sabado pa lang ng gabi, nandito na sa pastoral house. Para maghahanda sila. Kinabukasan ng linggo, ng madaling araw, mga mahal, makiisa sila sa pananalangin para sa ikatatagumpay ng ating balalagawain. Amen? Praise the Lord! Huwag natin kalilimutan, mga mahal, na ang ating dakilang Diyos na pinaglilingkuran ay meron pong mga katangian na wala pong makakapantay. Kahit si Satanas, mga mahal, hindi niya mapantayan. Yung attributes ng ating dakilang Diyos. Yung katangian ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Una, mga kapatid, God is eternal. Ang Diyos natin, wala po siyang hanggan. Walang hanggan ang ating mahal na Panginoon. Immutable. Ano yung immutable? Unchanging. Wala siyang pagbabago, mga mahal. Hindi niya binabago yung kanyang mga pangako. Hindi niya binabago, mga mahal, yung kanyang mga salita. Lahat magsabing amen. Siya po ay may katangiang omniscient. Omniscient means all-knowing. Alam niya lahat ng bagay, mga mahal. Perpekto ang dakilang Diyos, mga kapatid ko, sa knowledge. Alam niya lahat ng bagay, talastas niya ang lahat ng bagay, mga minamahal, higit pa sa tao. Amen ba? Praise the Lord. Kaya mga minamahal, ano pa, mga kapatid, ang kanyang katangian? Omnipotence. Ano yung omnipotence? Perfect in power. Yan ang dakilang Diyos natin. Perpekto siya sa kapangyarihan, mga mahal. Ang kanyang kapangyarihan, mga kapatid ko, walang boundary yan. Walang limitasyon ang kanyang kapangyarihan. Amen. Job chapter 42, verse 2, Genesis chapter 18, verse 14, mga mahal, basahin natin ang dalawang talatang ito. From the book of Job, chapter 42, verse 2.
I know that thou canst do everything, and that no thought can be withholden from thee. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. I know that thou can do anything. Alam ko, O Diyos, na magagawa mo ang lahat ng bagay. Amen. Lahat ng gising magsabing, praise the Lord. Genesis chapter 18, verse 14. Book of Genesis, chapter 18, verse 14. Is anything too hard from the Lord? At the time appointed, I will return unto thee, according to the time of life, and Sarah shall have a son. Amen. Doon sa makikita natin sa unahan, is anything too hard for the Lord? May mahirap na bagay ba sa dakilang Diyos natin? Mga inmahal? Babasahin natin, mga kapatid, sa Tagalog ang dalawang talatang ito, mga kapatid. Sa aklat ng Genesis, Kapitulo 18, versikulo 14, may anumang bagay kayang napakahirap sa Panginoon? Sa tadhanang panahon ay babalik ako sa iyo sa taong darating at si Sarah ay magkaanak ng isang lalaki. Amen. Purihin ang dakilang Diyos. Nag-aalinlangan si Sarah, mga minamahal, sapagkat siya po ay 90 years old na. Pinangakuan ng dakilang Diyos ng anak. Pero 90 years old na. Kaya, mga minamahal, natatawa si Sarah, mga kapatid. Pero sabi ng angel, mga minamahal, is anything too hard for the Lord? May mahirap na bagay ba sa dakilang Diyos? Amen? Praise the Lord! O yun, mahal, ganyan kahalaga, mga kapatid. Bago ka manalangin sa mahal na Panginoon, dapat nating malaman ito. Na ang Diyos nating tinatawagan, mga minamahal, siya po, mga kapatid ko, ay may katangian na wala, mga mahal, sa kanino paman. Sabi sa ating nabasa, may bagay ba kayang mahirap sa dakilang Diyos? Sabi ni Job, I know that thou can do anything. Lahat ng bagay, O Diyos, magagawa mo. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang mahal na Panginoon, yung nakakagising na palakpak, O mahal. Praise the Lord, hallelujah. So Satan has no power over any of God's children on as God's permits. Tandaan po natin yun, mga mahal. Wala pong kapangyarihan si Satan sa mga anak ng Diyos, mga kapatid ko, kung hindi po pahintulutan ng dakilang Diyos yan. Lahat ng mga anak ng Diyos, mga mahal, masipag sa pananalangin. May proteksyon ng Diyos sa kanila. Amen. Nag-iingat ang Diyos sa kanila, mga minamahal. Praise the Lord. Ano pa yung isang katangian niya, mga mahal? Omnipresence. Omnipresence, ibig sabihin, God is everywhere at all time. Yan ang Diyos natin, mga minamahal. Jeremiah chapter 23, verse 23 and 24, mga kapatid. Book of Jeremiah, chapter 23, verse 23 and 24. Am I a God at hand, said the Lord, and not a God afar off? Can any hide himself in secret place, that I shall not see him, said the Lord? Do not I fill heaven and earth, said the Lord? Amen. Praise God, hallelujah. Tagalog mo yung mahal, Jeremiah 23, verse 23 and 24. Sa aklat Jeremias, Kapitulo 23, versikulo 23 hanggang 24. Ako bagay Diyos lamang sa malapit, sabi ng Panginoon, at hindi Diyos sa malayo. May makapagkukubli bagang sinuman sa mga lihim na dako na hindi ko makikita siya, sabi ng Panginoon. Hindi baga pinupuno ko ang langit at ng lupa, sabi ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ako baga, sabi niya rito, may mahal, ulitin natin sa Tagalog. Ako baga, sabi niya ron, IT? Ako bagay Diyos lamang sa malapit? Sabi ng Panginoon, at hindi Diyos sa malayo? May makapagkukubli bagang sinuman sa mga lihim na dako
na hindi ko makikita siya? Sabi ng Panginoon, hindi baga pinupuno ko ang langit at ang lupa, sabi ng Panginoon. Napakagandang talata. Amen. Praise the Lord. Ayun sabi ng ibang mga talata, mga minamahal ko, O Diyos, saan ako tatakas mula sa iyong harapan? Wala, mga minamahal. Kung ako'y nasa langit, nandun ka sa langit. Kung ako'y nasa dagat, nandun ka sa dagat. Amen ba? Mga minamahal, nandun siya sa lahat ng bagay. Siya ang Diyos na hindi pwedeng paglihiman. Lahat magsabing amen. At sa attributes ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, nakapaloob po doon, mga kapatid ko, yung dalawang bagay. Eternity and immutability. Unchanging siya, mga mahal. Wala po siyang pagbabago, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Mga mahal. Napakaganda po, mga kapatid ko, ng ating mga talata sa umagang ito. Mga mahal. At mga kapatid, bago tayo magtapos, mga mahal, yung prayer na napakahalaga, mga kapatid ko, na lagi po itong itinuturo sa atin ng ating beloved parents in the Lord. Huwag, mga minamahal, maging tamad sa panalangin. Amen. Mga mahal, sapagkat, mga kapatid ko, yan po ay benefits para sa iyong buhay, hindi sa ibang tao. Amen. Prayer is endowment of blessing. Yan yung ating natuklasan, mga mahal, napakaganda. Ang prayer daw po natin, ito daw po ay pagbibigay ng blessing sa taong ipinapanalangin mo. Amen? Pagbibigay daw po ito ng blessing sa taong pinapanalangin mo, mga mahal. Praise the Lord. Kaya naalala ko, mga kapatid, isa nating adult choir member, mga mahal, sa dako po ng Lucena nung unang panahon. Panahon ako'y na-assign doon, mga mahal. Ako'y nagulat, mga kapatid ko, sa kanya sinabi sa akin, nang siya nagpa-counsel, sabi niya, Beloved preacher, give up na po ako. Bababa na po ako sa pagiging adult choir at maglalaylo na po ako at ako po ay hindi na po dadalo. Sabi ko, sandali lang po, sister. Bakit po? Ano po ba ang problema? Kasi po yung sinasabi ninyo ay nakakatakot yan. Ano po ba ang problema? Ang sabi niya, ako na lang po kasi ang mahirap ang buhay. Lahat ng mga kapatid ko, mga pamangkin ko nasa Amerika na sila lahat. Sabi ko, teka muna, nung bang ikay wala sa Jesus Miracle Crusade, ay nasa Amerika na sila dati? Sabi niya, hindi po. Nandito kami lahat sa Pilipinas, pare-pareho kaming mahirap ang buhay. O ngayon, kayo po'y napunta sa Jesus Miracle Crusade, opo, mula nang mapunta ako dito, sila po'y napunta na ng Amerika, ako naiwan na mahirap pa rin ang buhay. Sabi ko, solve na ang problema mo, sister. Bakit po? Ikaw ang pinagpala ng mahal na Panginoon sapagkat sa iyong pananalangin para sa kanila, may mahal, sila'y pinagpala ng dakilang Diyos. Kaya nang dahil sa iyo, pinagpala ang mga mahal mo sa buhay. So mas marami kang naitulong sa iyong pamilya kaysa sa kanila. Palakpakan natin ang dakilang Diyos. Yan ang ibig sabihin niyan. Prayer is endowment of blessing. Pagbibigay ito, mga mahal, ng blessing sa taong iyong ipinapanalangin, mga minamahal. Amen? Isang matibay na halimbawa, mga kapatid ko, nakita natin yung prayer ng ating beloved parents in the Lord, mga minamahal ko, pinagpala ang ating mga buhay. Lahat ng pinagpalang buhay, magsabing praise the Lord. Dahil yan sa kanilang maningas na panalangin. Dahil yan may mahal sa kanilang pag-aayuno, mga kapatid ko. Amen. Kaya mga kapatid, sa ating pananalangin, may mahal, isipin natin, kung hindi ako mananalangin ngayon, ano ang resulta ng buhay ng aking mga anak? Amen ba? Praise the Lord. Meron ako nakita, mga mahal, isang batang maliit, napakaliit na bata, mga kapatid ko. Lumalaban na sa magulang. Sinisigaw-sigawan na ang magulang, mga minamahal. Kapag kinuha lang yung isang piraso ng kanyang pagkain, mga kapatid, itatapon niya lahat ng pagkain niya. At siya'y magwawala na sa kanilang bahay. Napakaliit na bata, mga mahal. Nagmumura na, mga kapatid. Minumura na yung kanyang mga magulang. Mga mahal, sino may kasalanan doon? Amen? Alam niyo ang sagot. Amen ba? Kaya yung pananalangin natin, mga mahal, yung panalangin natin,
para din yan sa ating mga anak. Ngayon pa lang, isipin mo na, kung ako'y magtatamad sa panalangin, kung hindi ko pahalagahan ang pananalangin at pagpupuri sa mahal na Panginoon, ano ang magiging buhay ng mga anak ko pag wala na ako sa mundo? Naisipan natin yon? Amen? Meaning, yung ating kasigasigan ginagawa ngayon, yung ating pagdalo na walang absent, yung ating pananalangin at pagpupuri, may mahal pag-aayuno, hindi lang para sa sarili natin yan. Huwag tayo nakapokus, may mahal, mananalangin ako, dadalo ako para pagpalain akong ng pagkain, pagpalain ako sa aking mga pananim, pagpalain ako sa aking kalusugan. Hindi puro sa atin. Ang ginagawa natin, may mahal, kaya tayo nananalangin, mga kapatid, nagpupuri, nagpapakainit sa mahal na Panginoon para ihanda natin yung mga anak natin sa magandang buhay. Lahat magsabing amen? Nag-i-invest ka ng prayer para sa mga anak mo na kahit wala ka na sa mundo, tuloy-tuloy pa rin ang pagpapala sa kanila. Palakpakan natin ang dakilang Diyos. Praise the Lord, mga mahal. Glory to God. Yan po ang matagumpay na panalangin. Lahat magsabing amen. So mga mahal, wala na tayong oras at tayo po'y aawit sa mahal na Panginoon natin. May nanawa po ang lahat ng mga anak ng Diyos, mga kapatid, ay maging magpapahalaga na, may mahal, sa ating pananalangin, mga kapatid ko. Hallelujah. You're always there, may mahal. Minsan sa ating pananalangin, mga kapatid, akala natin walang nakikinig na Diyos sa ating mga panalangin. Minsan, mga minamahal, parang walang dakilang Diyos na nakikinig sa ating mga requests, sa ating mga daing. May mahal. Pero sasagutin tayo, mga mahal, ng awiting ito. Purihin ang ating dakilang Diyos. Amen. Hallelujah. Napakapalad po natin sapagat napabilang po tayo, may mahal, sa true church of the living God. May mahal, punong-puno ng kabutihan ng dakilang Diyos ang ating church. Punong-puno ng pagpapalat, mga himala, may mahal, na nasaksihan natin, mga kapatid, sa ating mga mata. Amen. Kaya mga minamahal, you're always there. Awitin natin. When I talk to you, I know you listen. When I'm scared, I know that you are always there. In your presence, Lord, I feel your comfort. That's why I know that I can come to you in prayer. Sinners, that you touch me and show me just how much you care. As my heart filled with your wonder, I know that you are always there. You are always there. You are always there. And your love will never cease. You fill me with your peace. You are always there. You are always there. You are always there. When I come to you in prayer, I know that you are always there. You are always there. You are always there. And your love will never cease. You fill me with your peace. You are always there. You are always there. Hallelujah. You
to you in prayer, I know that you are always there. There are times when I have been too busy. Yes, Lord. There are times when I don't take the time to pray. But you are always there, just waiting for me. Until I come to you and took my fears away. It's in the stillness that you touch me and show me just how much you care. And as my heart filled with your wonder, I know that you are always there. You are always there. You are always there. And your love will never cease. You fill me with your peace. You are always there. You are always there. Hallelujah, hallelujah. You are always there. When I come to you in prayer, I know that you are always there. There are times I have been too busy. There are times when I don't take the time to pray. But you are always there, just waiting for, yes, God, until I come to you and took my fears away. It's in the stillness that you touch me and show me just how much you care. And as my heart filled with your wonder, I know that you are always there. You are always there. You are always there. And your love will never cease. You fill me with your peace. You are always there. Hallelujah. 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 Always there. When I come to you in prayer, I know that you are always there. Sandali lang, Wayne, mahal. Bago natin awitin muli ang awiting ito. Alam niyo, minsan mga minamahal, aminin natin, nakakalimutan nating manalangin. Iniiwan natin ang mahal na Panginoon. Uy, mahal. Inuuna natin ang mga trabaho natin. Inuuna natin yung ating pagsisikap para sa lupa, para sa ating katawan panlupa. Pero ang dakilang Diyos na natili palang naghihintay. Kahit nakalimot ka na sa Kanya, may mahal, ng mahabang panahon, hinihintay ka pa rin ng mahal na Panginoon. Hinihintay ng dakilang Diyos ang iyong panalangin, mga minamahal. Minsan lumalayo ang tao, mga kapatid. Ang layunin lang ng dakilang Diyos, manalangin ka para alisin ng Diyos ang takot sa iyong puso.
Manalangin ka, anak, aalisin ko kabalisahan mo sa iyong buhay. Gustong ipadama ng dakilang Diyos mo mahal. Napakaligayang maglingkod sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Unspeakable joy and full of glory, mo mahal. Ipapadama sa iyo ng mahal na Panginoon. Para ka nang nasa langit, mo mahal. Paglaki ka nakikipag-ugnay sa mahal na Panginoon, mo mahal. Hallelujah. Second stanza, mo mahal, awitin natin. There are times when I have been too busy. There are times when I don't take the time to pray. But you are always there, just waiting for me. Until I come to you and took my fears away. It's in the stillness that you touch me and show me just how much you care. And as my heart filled with your wonder, I know that you were always there. You were always there. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, there is Jesus. Maraming salamat, dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Kami po yung inihintay, O God. Hallelujah. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah. Dari ang kalagi. Hallelujah. Purihin ka, dakilang Diyos. Hallelujah. 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 Amen. Purihin ka, O God. You are always there. Come to you in prayer. I know that you are always there. Always there. Hallelujah. You are always there. Yes, amen. Hallelujah. Love will never cease. You fill me with your peace. You are always there. Yes, glory. Hallelujah. You are always there. You are always there. Yes, glory. Hallelujah. I come to you in prayer. I know that you are always there. Praise the Lord. 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 Purihin ka, dakilang Diyos. Hallelujah. 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 Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Kung ating paunawain, hallelujah, minsay ng awitin, ano ang sabi? Para bagang tayo na hallelujah. Ang ating dakilang Diyos ay lagi po tayong hinihintay upang tayo po'y manalangin, hallelujah, sa ating pinakamahal na Hesus Kristo. Kaya minsan ang pa sa ating mga pangailangan, sa ating mga prayer-request, hallelujah, sa ating mga napakinggan, mga pangaral, ang sabi ng banal na kasulatan ng ating narinig, a prayer of a righteous man availeth much. Ibig sabihin, hallelujah, malaki ang magagawa ng panalangin ng taong matuwid dahil ang sabi nga ng Biblia, God answer not sinners. So ibig sabihin, hallelujah, ating pong ipagtrabaho ng ating hallelujah, iharap po natin ang ating sarili sa ating dakilang Diyos, hallelujah, na maging kalugod-lugod sa harapan ng ating pinakamahal na Pinoon. A prayer of a righteous man availeth much. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Patuloy pa tayo magsusumamo sa ating dakilang Diyos. Ang sabi ng awitin na ating narinig, ang ating dakilang Diyos ay lagi po tayong hinihintay na tayo po'y manalangin, tayo po'y hallelujah, lagi makikiusap. Hallelujah. Hallelujah. Ating laging sumbong sa ating dakilang Diyos, ating laging ipaabot sa ating pinakamahal na Pinoon na ating kailangan lagi natin ang ating pinakamahal na Pinoon. We are nothing without God. Kailangan po natin ang ating dakilang Diyos.
Tayo po'y magsusumamo, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Atin na pong sabihin lahat. Hallelujah. Ang ating pangailangan sa ating pinakamahal na Panginoon. Una-una, tulungan po natin, sabihin po natin sa ating dakilang Diyos, dahil ang requirements, hallelujah, we should be righteous sa harapan ng ating dakilang Diyos. So ano po ang ating unang hingin? Hingin po natin sa ating pinakamahal na Panginoon na tayo po'y gawing matuwid sa harapan ng ating dakilang Diyos. At saka na po, hallelujah, ibigay ng ating pinakamahal na Panginoon natin mga Panginoon lahat. Amen, hallelujah. Tayo po'y magsusumamo. Upo dakilat mapagpala naming Ama. Hallelujah. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa dakilat makapangyarihan pangalan niyo po aming pinakamahal na Panginoon. Dakilang Diyos. Sa panguna po, hallelujah, ng taong matuwid. Ang aming beloved pastor, Lisa Dalmida, kami po dakilang Diyos ay nagsusumamo sa iyo. Nakikiusap, mahal na Panginoon, na tulungan niyo rin po kami na maging matuwid sa banal na harapan. Tulungan niyo ang bawat isa amin, aming pinakamahal na Panginoon. Ayaw po namin ng buhay makasalanan. At sa mga oras nito, dakilang Diyos, sa inyo po kami nasumpungan sa aming mga pagkakasala sa iyo, sa aming mga pagkakamali, sa aming mga pagkukulang. Mahal na Panginoon, kami po'y humingi ng kapatawaran sa lahat-lahat po namin mga pagkakasala. Patawad, mahal na Panginoon, patawad po, dakilang Diyos. Tulungan niyo ang bawat isa amin, naging matuwid sa banal na harapan. Bigyan niyo po kayong puso mapagmahal sa iyo. At lagi po, hallelujah, aming bigyang halaga, ang laging manalangin, aming pinakamahal na Panginoon. Ayaw po namin ng buhay makasalanan. Tulungan niyo ang bawat isa amin, O God. Ito po ay mga samot dalangin sa mga parang pangalan ni Jesus. Lahat po magsabing Amen. Hallelujah. At ang sabi ng Biblia, hallelujah, after we submit, hallelujah, sa harapan ng ating dakilang Diyos. Anong sabi? Hallelujah. Resist the devil and he will flee from you. Tayo po nanalangin na, tayo po humingi ng kapatawaran. Hallelujah, ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Ang sabi, ang kapangyarihan ng ating pinakamahal na Panginoon ay pakalob sa atin. At ito na po ang oras, ito na po ang pagkakataon. Hallelujah. Sa ating mga prayer request, hallelujah, isipin na po natin ang kamay nating pastor sa naglilihan sa atin. I-release na po ating panampalataya. Dahil ito po utos ng ating pinakamahal na Panginoon. After you, hallelujah, you submit yourself therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Hallelujah. Upo, mahal na Panginoon, narito po kami dakilang Diyos sa mga pangailangan sa iyo. Una-una, mahal na Panginoon, hallelujah. Tulungan niyo po kami sa aming pamumuhay espiritual. Pagkalab niyo po itong mahal na Panginoon, maging kalugod-lugod sa iyo, dakilang Diyos. Hallelujah. Bigyan niyo po kami yung puso mapagmahal sa iyo, puso mapakumbaba, at dagdagan niyo po ay panampalataya. At sa aming mga kapailangan personal, patuloy pagkaloob ang kalusugan at ng pangatawan, material na bagay, patuloy niyo po, hallelujah, pasaganahin yung mga bawat isa sa amin, O God. At sa po na panalangin po ng aming beloved pastor, hallelujah, amin po pinapabot sa iyo, dakilang Diyos. Lahat ng uri ng gawa ng kaaway, di mo yung mga karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, pilay, cancer, pagka-paralyze, demons cast out in the mighty name of Jesus. Lahat ng karamdaman na yung binanggit, be healed in the mighty name of Jesus. Lahat ng panglupay-pay, panlalamig, mga masama ugali pa, demons cast out in Jesus' name. Pride, vainglory, carnality, pagsisinungaling, cast out in the mighty name of Jesus. All vices be gone, all problems be solved right now sa pangalan ni Jesus. Carnality, pride, vainglory, cast out in the mighty name of Jesus. Panlupay-pay, panlalamig, demons cast out in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At atin po, hallelujah, atin ang inangkin ang tagumpay, katugunan niya mga kahilingan, panalangin sa mga kaparehang pangalan ng ating pinamahal na Jesucristo. At tayo po'y magbubunyi, atin na po ang pasalamatan ng ating pinakamahal na Panginoon sa pamagitan ng ating pagsigaw. Hallelujah, praise the Lord. May kasamang lukso po, sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ating palapakan po ang ating pinakamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. God bless you po. Beloved Preacher, Brother Nudi Guzman. God bless you po sa pinagpalang mensahe na salita